Yo, what's up mga master? So ngayong araw nga, mayroong baguhang barista. Siyempre, maraming baguhang barista yung nakafollow sa page natin at siya yung ating pagtutunan ng pansin ngayon. So ang problema niya, naka 18 grams daw siya and fine grind naman pero mabilis pa rin yung dali ng espresso niya. So pag ganyan master ang problema mo, ang gagawin mo lang dyan ay tataasan mo lang master yung dosing. Like for example, 18 grams ka, gawin mong 19, 20, 21. Taasan mo yung dosing and i-fine mo. I-fine mo pa, no? Doon mo makikita kung bumabagal ba yung extraction. Pag hindi master nagbabago ang extraction, possible master, magaan yung beans na napili mo. Ibig sabihin, pag ganyan ang problema mo, wala nang solusyon dyan. Ang gagawin mo na dyan ay magpalit ng coffee beans or ng roastery. Merong mga coffee beans na talagang sobrang hirap i-calibrate, no? And based dun sa pinakita mo sa akin na coffee beans na ginagamit mo, dun pa lang, alam ko na nasa ng problema. Nandun yun sa coffee beans. Pero bago nating laging huli ang coffee beans, lagi tayong mag-try pa rin ng mga calibration na alam natin, no? Like, taasan yung dosing, babaan yung dosing, no? I-fine, i-course, no? Yan master yung mga basic na dapat ginagawa. Pero pag hindi na natin nagagawa ng solusyon, coffee beans na po. Coffee beans lagi ang pinakahuli. Palitan mo, then check mo. Kung magbago, then na-solve na yung problema mo. Huwag nyo pa rin master kakaligtaan yung tamping, no? Meron tayong light tamp and hard tamp. So pagka mabilis yung daloy, i-hard tamp mo, no? Pagka naman sobrang bagal ng daloy, i-light tamp mo. So minsan nakakatulong yung pagtatamping, no? As usual, master, gamit ka lagi ng weighing scale. Especially pag nagka-calibrate. No? Kahit yung mga grinder natin. Iba yung grinder natin, minsan may nakaset. Pero minsan nagbabago din yan, no? Hindi siya accurate. Kaya lagi niyong gagamitan ng weighing scale. Kung gusto nyo, pagka sobrang bagal, i-hard tamp nyo, no? Ganito. Kita. Tapos, isama nyo lahat ng pwersa ng balikat nyo. Yan. So, ito na yung ating nagawang tamping. And kung papansinin nyo master, pantay siya to avoid channeling or yung isa lang yung tutulo dito kasi may epekto yun master sa magiging lasa ng kape para magiging na siya, bad shot. Over extracted, under extracted. So ito yung time natin, ito yung ating yield, no? So check natin master kung kamusta yung aking ginawang calibration. So, saktong-sakto, kararating ko lang. So, dito, 30 na. Dito naman, 27. Tayin ko na yan. No? Yan. 36, 37. Okay lang yan. Ito, pasado pa rin to ha. Yung 37 na ganyan. Then, yung time natin, 27 seconds. No? So, ang gamit kong milk ngayon, master, ay barista milk. Usually, hindi ko ito nilalagay sa refrigerator, no? Kasi para sa akin, sa mga low pressure na espresso machine, again, mas magandang gamitin yung mga room temperature na gatas. Pagka ganito, master, yung espresso machine na gamit mo. Siyempre, maraming salamat sa lahat ng umorder nung cup natin, mga master. Sobrang dami nga ng umorder kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagsuporta nyo palagi sa akin. Sobrang solid nyo mga master. So yun nga mga master, maraming salamat. Especially sa mga baguang barista na nakafollow sa page natin. Para sa inyo talaga itong mga master, especially sa mga baguhan, no? Kaya thank you so much for your support.